Napag-usapan natin ang patungkol sa pag-activate nitong si Gabiru ng ability niya kay Sufia. Hindi siya sure kung gagana ito dito, pero sinubukan pa rin niya. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tensura universe. So without further ado, let's get into the video. So, ini-unleash nga nitong si Gabiru ang kanyang power. Sabi ni Gabiru, wag daw nitong hayaan na mamatay itong si Sufia Dono. Sagutin daw nito ang kanyang kahilingan at mag-create daw ito ng isang miracle. Ito ang binigkas nitong si Gabiru. Naniniwala siya na kaya nitong ibalik ang buhay nitong si Sufia. As a result, nag-activate ang kanyang Change Destiny. Ito ay ability ng kanyang ultimate gift na Psychology King, the Mood Maker. Isang beses niya lang itong pwedeng gamitin sa isang araw at kay Sufia niya nga ito ginamit. Dahil dito nai-rewrite ang tragedy na nangyari. Walang kaalam-alam itong si Bitap dito. Ang inakala niya nag-give up na itong si Gabiru kasi ibinato nga nito ang kanyang gamit na weapon. Tsaka ngayon napaka-defenseless nitong si Gabiru at magagaya daw kay Sufia ito after ng ilang mga segundo. Kaya sabi ni Bitap hindi daw ito nag-iisip pero hahayaan niya daw ito. Isasabay niya na daw ito sa pagkamatay ng kanyang kasama. Walang awa itong si Bitap sa mga nawalan na ng will para lumaban kasi naniniwala itong si Bitap na ang mercy ay nagli-lead to carelessness. Kaya ini-unleash uli nitong si Bitap ang kanyang full power at nagbato rin siya ng isang malakas na sipa papunta kay Gabiru. Nagliwanag naman ang Elenium na covering ng kanyang legs at mukhang ito na rin daw ang katapusan nitong Dragon Youth na ito. Pero dahil nga nai-rewrite ang fate, nabuhay uli itong si Sufia at nabigyan niya ng warning itong si Gabiru na umiwas daw ito sa paparating na atake sa kanya. Dahil dito hindi tinamaan itong si Gabiru ng atake ni Bitap at ngayon buhay sila parehas. Nagtaka naman itong si Bitap dito kasi ang alam niya nga pinatay niya na itong si Sufia pero ngayon buhay pa rin ito. Kaya nagsalita itong si Gabiru na gusto niya daw i-explain sa kanila kung bakit pero hindi niya daw gagawin yon. Kaya nag-reply itong si Bitap sa kanya na okay lang naman daw. Sisiguraduhin niya na lang daw na hindi na talaga ito makakasurvive next time. Tinapos na nitong si Bitap ang kanilang conversation at once again ini-power up niya ang kanyang sarili. Pero tumawa lang itong si Gabiru dito kasi meron pala siyang na-realize. Sabi ni Gabiru imposible daw na magamit uli nitong si Bitap ang kanyang full power kasi nakita niya daw ngayon na hindi ito pwedeng gamitin continuously. Kasi kung pwede daw yon hindi na daw sana titigil-tigil itong si Bitap para makipag-usap sa kanila kasi kanina pa nga sila na gustong tapusin ito. Napansin ito nitong si Gabiru kasi itong si Bitap daw mas mabilis pa kay Apito at ang lakas daw ng kamao at sipa nito kasing lakas naman ng kay Geld. Pero meron daw itong irregular movements kasi bigla-bigla na lang daw ito na nag-accelerate then bigla rin tumitigil. Mahirap daw gawin yon. Maging si Apito Dono daw may hirapan na mag-accelerate then tumigil ng biglaan. Then maging si Hinata Dono daw gumagamit ng magic para naman i-twist ang loss of inertia para maging possible nga ang mysterious movements niya. Pero itong si Bitap daw walang sign na gumagamit ng kahit na anong magic. Kaya ang naisip niya daw na ang tanging possible explanation meron itong tinatago na isang limitation. Maybe ito daw ay may kakayanan na kontrolin ang laws of physics gamit ang some kind of ability or maybe gumagamit daw ito ng brute force. With these two options in mind nagpatuloy pa sa kanyang observation itong si Gabiru at napansin niya dito na itong si Bitap gumagamit ng ultra speed na regeneration. Sobrang lakas ng mga atake na ibinabato nito pero nadadamage din ang kanyang sariling body. Kaya kailangan niya na makapag-usap ng konti sa kanila bago uli siya magbato ng kanyang next move kasi kailangan niyang bigyan ng time na mag-heal ang part ng kanyang body na ginamit niyang pang-atake kasi maging siya mismo nagtatamo rin siya doon ng damage. Naisip nitong si Gabiru na kailangan niya na lang daw na mag-focus na maiwasan itong mga atake nito dahil darating din daw ang time na magsa-self-destruct itong kanyang kalaban. Kailangan niya lang daw talaga na mag-ingat kasi kahit isa lang ang tumama sa kanya na atake nitong si Bitap maaari daw na hindi na siya makasurvive. Pero may isa pang option dito itong si Gabiru at ito ang gusto niyang gawin na patigilin sa paggamit ng limit break itong si Bitap kasi kahit wala namang limit break lamang pa rin naman daw ito sa kanila. Kaya ngayon na na-expose niya na ito umaasa itong si Gabiru na titigil na ito sa paggamit ng strategy niyang ito. Pero tinawanan lang ni Bitap ang statement nitong si Gabiru kasi dahil sa naging pagkabuking nitong si Gabiru sa may limit break ng kanyang kalaban lalo ito naging fired up
At sabi ni Beathap kahit daw mahina itong si Gabiru nag-enjoy daw siya sa naging laban nilang dalawa. Kaya in return saseryosohin niya na daw ito ngayon. Nasa likod ni Gabiru itong si Sofia. Kahit nabuhay na uli ito ngayon hindi na nito kayang lumaban. Kaya hindi rin pwedeng tumakbo itong si Gabiru para iligtas ang kanyang sarili. And what is worse ibinato niya nga ang kanyang Vortex Spear. Kaya hindi niya na ito kapit at wala na siyang pwedeng gamitin na panglaban kay Beathap. Napasabi na lang siya sa kanyang sarili na kung kapit niya lang daw sana ngayon ang kanyang Vortex Spear baka daw kayanin pa nila makasurvive. Nang biglang merong narinig na nagsalita itong si Gabiru. Galing ito kay Sokero. Kinuha nito ang Vortex Spear niya at ibinato nito pabalik ito kay Gabiru para makabalik siya sa may laban. Sabi ni Sokero matagal na daw siyang tinutulungan nitong Vortex Spear nila. Kaya sana daw wag na uli itong iwawala nitong si Lord Gabiru. Sumang-ayon naman dito ang dalawa pang kasama nitong si Sokero kasi sila nga ay trio. Sobrang na-touch itong si Gabiru nung naibalik ang Vortex Spear sa kanya. Maging ang Vortex Spear nanginginig din dahil mukhang ito nagkaroon ng emotion. Nagulat itong si Gabiru dito dahil all of a sudden nakakaramdam na siya ng beating sa may Vortex Spear niya. Parang meron na itong puso. Then chinare up itong si Gabiru na mga naan dito pero hindi lang ang mga Dragonute niya na mga servants kasi maging itong si Sofia nagsalita rin. Sabi niya nagka-agree daw siya sa mga sinabi nitong tatlong ito. Sa tingin niya daw kasing astig daw nitong si Karyon-sama itong si Gabiru-san. Sobrang nagulat itong si Gabiru dito dahil ngayon mukhang meron na ring babae na nakalaan para sa kanya. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.